Yun! What's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan ng aking Facebook, YouTube at saka sa TikTok, yes, alam niyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po yan para mas lalo pa tayong magkaganahan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay gawain na mas lalong maa-attract ang lalaki sa'yo. Yes, how to attract people or how to attract your partner. Na dito na natin mapag-uusapan yung law of attraction. Yes? Kung titignan natin sa ngayon, masasabi mo ba sa sarili mo utol na napaka-attractive mo? Or isa kang attractive na tao? Well, ito mga utol baka hindi ninyo alam, ito based na rin sa point of view ng isang lalaki. Yes, kung ano ba yung nakikita namin na mas lalo kaming naa-attract sa isang babae? Na the more kaming nahuhumaling, na the more kaming nagpupursige, at saka the more kaming nag-e-stay sa ganitong klaseng babae. Once na naa-attract yung isang lalaki utol. So ito wag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay focus on your goals. Yes? Kung minsan kasi lalong-lalo na yung mga kababaihan ay sila pa itong nagpapapansin sa lalaki. Yung tipong kung ano yung ginagawa ng mga kalalakihan ay ginagaya din, nagpapapansin. Kung saan yung may maraming lalaki is nandoon din. O di kaya kung minsan sa mga pinopost ng lalaki ay nandyan din, nagre-react, nagpapapansin talaga na kinukuha yung pansin ng isang lalaki. So kung ganito ka na klaseng babae utol, alam mo ba na mas lalo kang ma-etsapwera ng isang lalaki? Yes? Na the more ka talagang mababaliwala, na mas lalo siyang hindi maa-attract sa'yo. Pero kung ikaw kasi na klaseng babae, wala kang pakialam, wala kang ibang inuuna kundi yung sarili mong pangangailangan, nakafocus ka sa goals mo sa buhay sa mga pangarap mo, nagsisipag ka sa pagtatrabaho, yes, nakafocus ka talaga na yung tipong parang hindi ka rin madistorbo, na kahit nagpapapansin na sa'yo yung isang lalaki, yes, na mas lalo talagang maa-attract sa iyo yung isang lalaki utol. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is be on your own skin. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ito mga utol ito'y pinag-uusapan natin dito ay yung confidence mo or yung level ng iyong confidence. Na kailangan talaga is huwag kang masyadong maging clingy at saka needy sa isang lalaki. Lalong-lalo na sa partner mo. Na kung titignan na kung dati, isa single ka, na kung ano yung nakasanayan mo is dapat idediretso mo. Kung palagi kang nag-gym, kung palagi kang nagpapasexy, kung palagi kang nagpapaganda, is idiretso mo utol. Kung palagi kang nakafocus sa mga pangarap mo, sa pagtatrabaho mo, idiretso mo. Yun po yung ibig sabihin na huwag kang umalis sa kung ano yung mga nakasanayan mo. Na huwag mong baguhin yung mga pangarap mo rin sa iisang tao lang. Na isasakripisyo mo yung mga goals mo sa buhay. Like for example, itigil mo yung pagtatrabaho mo para lang sa tao na ito. No. Tsaka yung isa pa dito utol is huwag mong gawin yung ibang bagay, lalong-lalo na naman kung hindi mo ito kaya or yung hindi ito yung nakasanayan mo. Yung tipong parang lalabas ka na sa tunay mong pagkatao. Huwag ganun. Sundin mo talaga kung ano yung mga kagustuhan mo, kung ano yung mga nakasanayan mo. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is yung maturity ng isang babae. Na kailangan talaga utol is matured ka mag-isip. The way you think, the way you decide, the way you act. Yes, lahat-lahat utol. Hindi yung isip bata ka, hindi yung pabebe ka palagi, hindi yung palagi kang nagtatampo, na kunting mga bagay-bagay lang, na kung ano yung mga hindi pagkakaunawaan nagtatampo ka kaagad, is gawain po yan ng isang bata. Gawain po yan ng isang immature na klaseng babae. Yes. So kung gusto mo talagang ma-attract pa yung lalaki sa'yo utol, be matured enough. Yes. That's why kung minsan maraming lalaki na nahuhumaling sa mas may maedad pa na babae. Dahil yun po ang kagustuhan din namin, yung matured na mag-isip utol. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is sense of humor. Okay.
May ganito ka ba? Yung tipong magaling ka magpatawa. Yung pwede mong sakyan yung mga jokes. Hindi yung palagi ka nalang seryoso. Hindi yung itsura mo is parang Maria Clara or Santa Clara. Na parang tatanda ka na lang na dalaga. Hindi ganun, utol. Kailangan is marunong ka rin talaga makipag-mingle. Go with the flow. Makipagbatuhan ng salita, ng biruan. Na kung alam mo naman ito yung isang biro lang, yes, sakyan mo. Na kailangan, utol, is marunong ka rin talaga magpatawa sa isang lalaki. Alam mo ba na once na makikilala ng isang lalaki yung isang babae na masaya kasama or masarap kasama, na napakakwela, is mas lalong na-attract yung isang lalaki. Yes, totoo po yan. Kahit ako, utol, once na yung isang babae ay mataas yung humor niya, na kaya niya akong patawanin, yes, mas lalo talaga akong nahuhumaling sa ganitong klaseng babae. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is the looks and gestures. Yes. The way ka pumorma, utol. Pumorma, or yung itsura mo, yung looks mo, or yung physical appearance mo. And then the way you act, yung gestures mo, sa pag-uupo mo, sa pagdi-deliver mo ng bawat actions, na kailangan is straightforward ka. Yung tipong sigurado ka sa lahat ng mga gagawin mo. Na sigurado ka sa lahat ng mga decisions mo. Yung tipong parang napaka-professional mo na tignan. Yes, kagaya kanina na hindi isip bata. Hindi yung pang-forma mo is parang Jejimon. Yes, na parang dancer o kung ano man dyan parang bata talaga. Kailangan, utol, is marunong ka talagang pumorma, decente, pero elegante tignan. Yung tipong kahit sexy ka tignan, pero makagalang-galang pa din. Yes, kasi mas lalong na-attract yung lalaki sa ganito. Lalong-lalo na kapag sexy talaga yung hubog ng iyong katawan. Yes, and then marunong kang magdala. Naku po. So yun po yung ibig sabihin ko dito. So yun. And then ito, yung pang-anim na dito talaga mas lalong sumasabla yung isang babae sa karakteristik ng babae. Isa ito sa tinitignan naming mga lalaki. Na kung okay yung karakteristik mo bilang isang babae, ay mas lalo talagang na-attract yung mga kalalakihan. Na uy, okay to, mabait to, makwela. Yes, yung tipong family-oriented, na marunong gumalang. Yes, total package yung utol. Pag karakteristik yung pinag-uusapan ay yung pagkatao mo. So ngayon, kung isa kang sinungaling, isa kang manggagamit, o nagpapakunwari ka lang, o mukhang pera ka, so talagang hindi maa-attract yung isang lalaki. Pero kung ikaw na babae talaga, utol, maganda yung karakteristik mo, ay talagang mas lalong mahuhumaling yung lalaki, na mas lalo kang maggugustuhan ng isang lalaki. Na posible, isa pa ito sa rason o sa dahilan na magseseryoso yung isang lalaki kung ganito ka klaseng babae. Lalong-lalo na kapag tapat ka, marunong kang magmahal, marunong kang mag-asikaso, marunong kang gumalang sa isang lalaki. So pera na lang kung hindi ka ginagalang ng isang lalaki, kung yung lalaki mismo ay hindi rin maggalang, is syempre kahit paano is yung sarili mo, utol, ay ginagawa mo lang yung tama. Bahala siya kung hindi man siya magalang. Bahala man siya kung hindi siya marunong magrespeto or magpahalaga sa'yo. Basta yung ikaw dito ay naitama mo yung sarili mo or yung sarili mong buhay. Okay? So yun po mga utol, yun po ang mga gawain na mas lalo talaga kaming maa-attract na mga lalaki sa may ganitong klase ng mga babae. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at parang wala kang masabi.